Andito yung magka-grass cut. Actually, inuumpisa na, hindi ko alam kung naririnig ninyo. Tama-tama, wala ng bagyo, kaya mainam nang magpalinis ng paligid ngayon. So, ganyan mga Mars, ganyan nakahaba yung damo. Bali, 1.5 months mula nung nagpa-grass cut ako. So, ayan, ganyan yung kalago yung damo. Ayan, oh. Ayun yung nag-grass cut. O, diba? Umano na yung kangkong dito sa daanan namin. Pero yung kangkong na yan, sabi nila, hindi daw yan nakakain. Parang ano yan eh, yung ligaw na kangkong lang ba? Hindi siya talaga yung kinakain. Ayan yung puno ng langka. Wala na siyang bunga, naubos na. So ito, hindi naman to sa gabal dito, okay naman siya. Tataas yan ng mataas na mataas. Kita pa rin yung daan dito sa amin. Hindi naman siya nakakasagabal. Yung ilaw na daan, ito yung ilaw na pinalagay ko, ayan. Naka-focus pa rin naman yung ilaw dito sa daan namin. Kaya okay na okay pa. And then ito yung pinagawa naming daan, mga Mars. Ayan o, napansin nyo, diba? Ang taas ng damo. So ito lang kalahati ang nilagyan ng semento tsaka ng hagdanan. Para meron lang kaming daan kasi dun sa harap nga, diba, bumabaha. Ayan o, ang taas na o, diba? So, ayan, dito yung way namin para hindi kami napupunta doon sa damuhan, ay sa baha, sa harap. Ito o, yung mga gumawa, iniwanan dito nung sila, semento ng hagdanan. Yan yung mga ipapalabas ko. Tsaka ito o, may kalawang na tong na to, tong yero. Taas ng damo, diba? Pumantay na dito sa Ayan, nandito tayo sa harap. So, ayan mga Mars, hindi pa nagpupunta yung kumukolekta ng basura namin. Hindi ko alam kung paano ko ipapatapon yan. Kasi yung mga basurero, I mean yung mga bakal bote na dumadaan, pag tinatawag ko sila, mga bakal bote lang daw ang kinukuha nila, hindi basura. Ayaw nilang tanggapin to kahit upahan ko pa sila kasi ang katwiran nila wala raw silang pagtatapunan, saan daw nila itatapon, ganun. Alam mo yun, para bang bibigyan ko na ng upa na 100, bahala na sila kung saan nila gustong itapon, ayaw naman tanggapin kasi hindi daw nila alam kung saan nila itatapon. So ayan, ganyan nakalago, diba mga Mars? Ang hirap dumaan pagka ganyan nakahaba yung damo. Ito ngang puno ng malunggay. Ayan, sobrang taas na oh. Kasi iba naman ang bayad ng mga Mars. Iba yung bayad ng pagpapagrass cut. Sa pagpapalinis ng mga ganyan. Kagaya niyan, pati trim mo yan. Iba ang bayad niyan. Bukod ang bayad niyan. So, ayan no, tignan ninyo oh. Kaya ako, nahihirapan akong magsampay ngayon dito. Yan, sa sampayan namin na yan. Kasi tingnan ninyo yung damo, ang taas na. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga Mars, na pag dumidikit siya sa binti ko, nag-a-allergy ako. Nagkakaroon ako ng parang, kati-kati sa binti. Nagsusugat minsan sa sobrang kamot ko. Kaya ito oh, nilagyan ko rin ng tulay. Yung daan sa papunta sa aso, ayan na nga, oh, mataas na rin. Hanggang halos hita ko na. Ayan, grabe oh. Pumantay na halos doon sa pader, yung mga tumubong halaman. Kasi 1.5 month akong hindi nakapagpag-grass cut. Tama lang din naman kasi nag-uulan, diba? Alam niyo naman, pagka nag-uulan, Diyos ko, ang bilis tumubo ng damo. Isang dangkal kagad na ganyan, mga Mars. Pagka nag-uulan, napakabilis. Ito ngayon ang problema ko, paano ko to i-dispose. Ang dami na. Tingnan nyo naman yung Krispy Kreme namin. 4 na box. Ayan yung binili namin nung nakaraan, nung nagpunta kami ng Yaki Mix sa San Fernando. SM San Fernando, ayan. Tapos, yung dala-dala ni Ate AJ na Dunkin Donut. And then, yung mga basura na Pero lahat yan, walang walang mga malalansa. Kaya tingnan ninyo, hindi siya ikinakalat ng pusa. Kasi ako, pag nagtapon ng basura, yung mga tuyo lang, usually mga pinag-plastikan lang ng mga biscuits,
yung mga chichirya nila. Hindi ako naglalagay dyan ng mga basa at saka yung mga malalansa. Kaya tingnan ninyo, oh. Ganyan siya. Nilalanggam, oo. Kasi minsan, ayan, kagaya niyan. Pinag-inuman ng ano ni Ket yan. Ng soft drinks. Tatlong kahon ng, tatlong garapon ng chips. Sting. Ito. Kanya yan. Ay, finally, malilinis na rin. At least umulan man, kahit paano, naayos na, nalinis na yung bakuran. Okay, mga Mars, silipin natin ulit. So, dito sa likod, ayan na. Tapos na. Malinis na, naka-grass cut na. Etong mga kahoy na to, alam niyo kung saan nakuha yan. Dito, sa gilid ng pader ng bahay. Alam niyo, gulat na gulat ako nung makita ko kanina. Kahoy siya na merong pinanggalingan ng anay. Diba? Di ko alam kung bakit doon itinabi sa tabi ng bahay ang kahoy na yan. Ginamit ito sa pangporma ng semento. Ayan o. Sabi ko nga, sana hindi doon itinabi sa gilid ng pader ng bahay. Baka mamaya kasi merong natirang anay. Alam mo yun, lilipat sa bahay. Pero kahit papaano naman, at least napalinis ko na. Kung alam ko lang na yung nilagay dyan sa tabi ng bahay, may anay, Diyos ko. Hindi ko pa pinatanggal. Ayan, nalinis na. Ito rin pa tatapon ko na. Kasi ano lang kalat lang. Nagiging masala, mauut lang siyang tignan. Ayun pa oh. Ayun, may anay din yata yung mga plywood na yun, yung mga kahoy na ginamit na pamporma sa 2x2 na yan. Ewan ko. Pero ito hagdanan. Ito nung minsan ginamit na rin to, parang nag-test ng may nagsukat ng bubong. Mabuay na rin yung hagdanan, pero pwede pang pagtiyagaan kasi ang hirap din ng nanghihiram sa kapitbahay ng hagdanan pagkailangan. Ayan, ito wawalisan ko na lang to bukas ng umaga. Ayan, natanggal na yung yung mga damo. Malinis. Doon na lang bali sa harap yung tinatapos niya. Ang hirap ng alam mo yon, yung pagka humaba ang damo, hindi mo maikot ang bahay hindi mo mabisita. Ayan, doon na sa harap yung pinuputulan ng damo. Tingnan natin dito sa kabilang gilid. Hindi ako makalapit kasi baka tumalsik sa mukha ko yung bato. Yung nagga-grass cut kasi, yung pang grass cut kasi, umiikot yan, diba? May talim yan. So, pagka meron siyang natamaang mga bato, tumatalsik. Kaya yung pinto, tsaka yung mga bintana, sinasara ko pagka nagpapag-grass cut ako. So, ayan, hindi pa tapos dito sa harap. Ito gusto kong paputulan itong puno ng ng malunggay kasi masyado na siyang malago at mataas. Pero syempre pag pinatrabaho ko yan, ibang bayad yan. So ayan na mga Mars, tapos nang linisin ang ating bakuran. Ang oras mag-aalas 2 na ng hapon. Ayan, syempre sa labas pinag-grass cut ko rin kasi may mga tumutubo din dun sa pinaka parang drainage. So ayan, naglaba rin ako kanina at ayan, malapit na silang matuyo.
Sa tindi ng sikat ng araw, mga Mars, ang ganda ng panahon ngayon. Ang ganda ng puno ng avocado ko, oh. So, sana next year magbunga na yan. Ayan, malinis na naman ang ating paligid, mga Mars. Yung basura, pinahakot ko na rin doon sa, nag-grass cut. Buti na lang. Ayan, oh. Naawa naman sa akin. Kasi sabi ko, hindi ko alam kung saan ko itatapon yung mga basura namin. Ayoko naman dito itapon sa harap. Kasi hindi naman talaga basurahan yan eh. Hindi ko nga alam kung bakit yung iba dyan sa harap ng gate namin nagtatapon ng basura. Ayan, oh. Tingnan ninyo. Ginawa nilang tapunan tong harap eh. Kaya ang nangyayari, pagka bumabaha, yung mga basura na tinapon nila, lumulutang-lutang. Sa amin din bumabalik, di ba? So ayan, maganda ang panahon, pero pagdating doon sa may labasan, palabas ng kanto, may tubig pa rin. Kaya kung nakatsinelas ka, kagaya ng ganitong klaseng tsinelas lang, mababasa pa rin yung paa mo. Okay, so dito naman sa likod bahay, ayan, winalis ko na kanina yung mga, di ba nakita ninyo ang daming damo dito sa pinakadaanan namin. Winalis ko na rin siya kagad. Ayan, ang linis na. Hanggang dun yan sa may gate sa taas, sa likod bahay, doon sa pinakataas na nalinis na. Naliwalas na naman siya. So after 1 month, ayan, madamo na naman ulit. Yung aking daya po, namatay na talaga siya. Pero may umuusbong. Ewan ko kung nakikita ninyo. Ayun, oh. Sana lang magtuloy-tuloy at mabuhay. Etong palilinis ko yan, papuputol ko yan, yung puno ng malunggay. Sobrang taas eh, oh. Grabe naman kataas.